This will be my very first time that I will share my experience about my boss. Dahil mahirap lang kami, naglilingkod ang buong angkan ko sa pamilya ng boss ko. Tawagin natin si boss na Boss Lee. Singkit kasi. Tapos mukhang Chinese. Base sa pamamalagi ng lolo ko sa bahay ng malaki. Pero lumang bahay ni Boss Lee. Ni minsan, hindi daw siya nagkaroon ng bisita. Sabi sa akin ng lolo dati, wala daw talagang pamilya si Boss Lee. So, nagtaka na ako nun. Hindi ba tumatanda ho ang tao? Pero tumawa lang si lolo. Tapos, magkamukha lang sila ng tatay niya. Kaya parang mukhang isa lang yung pinaglilingkuran ni lolo. Nung namatay si lolo, at dahil may sakit si tatay, ako yung pumalit. Nitong nakaraang buwan, ako ang pumalit kay lolo, February 12, 2017. Ito yung unang araw ko sa Boss Lee residence. Nabighani ako syempre. Ikaw ba naman makakita ng barong ni Andres na nakasabit sa dingding pagpasok mo? First time ko din makita si Boss Lee nun. Bukod sa makinis at maputi, gwapo din. Pucha, muntik akong maging bakla sa kanya. Weird things happened simula nung naglilingkod ako kay Boss Lee. Ewan ko ba? Pero minsan lang siya lumabas ng kwarto niya. Lalabas lang siya pag magsasabay kami kumain. O minsan lalabas ng bahay kapag may bibilhin. Parang ang siya yung may-ari ng lugar namin kasi bawat tao dun sa amin, binabati siya pag nakikita siya. Hindi kasi ako dito lumaki kaya hindi ko alam kung paano naglingkod si lolo at kung anong mga milagro na gawa ni Boss Lee at nagustuhan siya ng masungit na pusit. February 20, 2017. Natapos yung first week ko na halos wala akong ginawa sa bahay ni Boss Lee. Hindi sa pagiging tamad wala lang talagang dapat linisin. Nung isang araw lumabas ng bahay si Boss Lee at nagpaalam sa akin na mawawala siya ng 2 araw. Asahan ko na raw siya na makauwi sa ikatlo at ipaghain ng almusal kasi paniguradong hindi naman daw siya matutulog pa. Nung pag-alis niya, syempre, chinek ko muna kung clear na. Hindi naman ako magnanakaw kahit sa sobrang mamahalin ng mga gamit niya dito. May gold bar pa nga na nakatambak lang sa labahan . So agad-agad kong binuksan yung kwarto ni Boss Lee. Tapos tiningnan ko yung mga records niya dun. Wala naman siyang criminal records. At isa pa, sobrang daming libro sa kwarto niya. Iba't ibang taon. Siguro yung pinaka-oldest book na nakita ko dun, ginawa nung 1400s tapos Latin yung language. Imaginein mo, 1400s. 400 years from now ginawa yung libro. Sobrang luma at sobrang kapal. Habang tumitingin ako ng mga makalumang libro dun sa kwarto niya, nakarinig ako ng kalabog na nanggaling sa 3rd floor. Hanggang 3rd floor lang bahay ni Boss Lee. Pero malaki. Medyo nangatog pa akong umakyat sa taas nun. Sino bang hindi? Ang alam ko, ako, si Boss Lee, tsaka yung pamilya ni Jerry na umangata ng keso sa basement. Yung mga nilalang na naninirahan sa bahay na to . Sa isang linggo ko rito, ngayon lang ako nakarinig ng kalabog. So bago ako makaakyat ng 3rd floor, biglang bukas ng pinto sa baba. Napasigaw ako ng sobrang lakas tapos si Boss Lee pala yung pumasok. Oh, Boss Lee, akala ko umalis ka na. Wala pa pong 30 minutes na uwi ka na. Masaya ho ba mag-teleport? Hinitian lang ako ni Boss Lee. Yung kakornihan ko tapos binanggit siyang mga salita na ibang language tapos nawala yung mga kalabog sa 2nd floor. Simula nun, hindi na ako naniniwala na tao si Boss Lee. Kasi naman, tinignan ko yung picture nila ni Lolo. Yung picture ni Lolo, yung totoy pa siya pero nasa World War II sila ni Boss Lee. Oo, si Boss Lee yung nasa picture kasi ganun din yung hairstyle niya hanggang ngayon. Tinanong ko siya kung bakit ganun pa rin itsura niya. Halos ilang dekada na ang lumipas. Marami akong tanong. Mas marami pa sa boto ng mga tumatakbong presidente nung eleksyon. Makulit ka rin pala. Parehas kayo ng lolo mo. May pinagmanahan ka, Zach. First time ko matawag sa pangalan na galing kay Boss Lee. Totoy kasi pala yun nun sa akin. So, eto na nga. Hindi ko napahabain ng kwento. Nung gabing yun, nasa mood ata magkwento si Boss Lee. Kaya napakwento siya. Maraming hindi maniniwala. Pero basta ako, sa mismong source ko to narinig. Kaya wala akong karapatan para hindi maniwala. Base sa kanya, wala siyang pamilya.
literal. Isa lang siyang kagamitan sa simula. Yes, simula. Yung mismong simulat sa pool. Before dinosaurs, before Jesus Christ, buhay na siya. Nilikha siya matapos palayasin ng Diyos sila Adan at Eva. Hindi ito naisulat sa Biblia sa kadahilanang nanghingi siya ng pabor sa Diyos. Na bakit daw binigyan ng buhay ang isang nilalang na ayaw mabuhay. Para sa kagustuhan ng Diyos na bigyan siya ng buhay, nag-request si Boss Lee na itago ang pagkatao niya sa mga nilalang na ginawa niya. Ayon kay Boss Lee, sa tagal niyang namalagi sa mundo kasi binigyan na rin siya ng free will ng Diyos. Nagmamasid lang siya. Ayaw daw niya kasing makihalubilo sa mga makasalanan. Oo, makasalanan naman talaga tayo. Sa simula pa lang ng kainin ni Eva at Adan ng sinumpaang prutas na yun. Napakarami kong nalaman simulat sa pool na nagkikwento si Boss Lee about sa buhay niyang walang hanggan. Kwento niya sa akin kung paano itapon sa impyerno si Lucifer ng Diyos. Kwento niya rin sa akin kung gaano yung paghihirap ni Noah para lang mabuo yung ark. Actually, maraming fays, fairies, fae na naninirahan sa mga magubat na lugar. Kaso iilan lang ang pwedeng makakita sa mga nilalang na to. Eto na nga yung mga taong may kakayahan. Humans that can see the past and the future of another human. An ability to read minds. To move objects using the mind. To see other capabilities. To see other energies, lifespan, etc. Yes, sobrang dami nila around the world and humans with abilities. Nakalimutan ko yung name ng lalaki na isa sa mga humans with abilities. Kasali siya dun sa America's Got Talents. He literally can read minds. It's not a lucky guess. Yun yung sabi ni Boss Lee. You see, Zach, kapag ang tao, malakas ang energy sa katawan, kahit wala kang anong ability, kahit common sense lang, masisense mo talaga na may kakaiba sa taong yun. At dun lumalapit ang mga nilalang na di tinatanggap ng langit at niluwa ng lupa, mga engkanto, mga alagad ng dilim. So ako tong matatakutin, tumayo yung balahibo ko. Kung natatakot ka sa mga lamang lupa, mas matakot ka sa nilalang na kinalaban ng Diyos, pero buhay pa rin hanggang ngayon. Eto, tatry ko tandaan yung exact words niya kasi eto talaga yung tumatak sa isip ko. 1600s noon, Zach. Kasama ko yung mga di kilalang scientist sa Europe at nag-explore kami sa kagubatan ng Africa. Experienced explorers naman yung mga kasama ko. Kaya di hassle sa kanila mag-explore sa isang napakadelikadong lugar. Nakakita pa nga kami ng templo nun. Sa kakaloko ng isa kong kasama, nag-collapse yung bato na tinatapakan niya. Hinahanap namin siya. Sigaw kami ng sigaw pero walang sumasagot. And then may nakita kaming babaeng nakaubad. I mean, hindi siya nakaubad. As in, kita lahat, nakabalot lang yung private part ng sinulid na galing sa balat ng tao. Nabanggit nga nung kasamaan ko yung pangalan ni Kristo. Pero pagkasabi niya nun, nagsalita yung nilalang. Alam ko kung ano yung sinabi niya, Zach. Salita naming mga nilalang sa langit yun. Translate ko na lang sa'yo kasi hindi mo rin maiintindihan. Huwag daw banggitin si Kristo. Mas matanda raw siya kesa sa kanya. At mas malakas kesa sa kanya. Doon siya nagwala. Namatay silang lahat. Ako lang ang natira. Kilala niya kasi ako. Pero hindi ko siya kilala. Umalis agad ako sa lugar na yun. Hindi sa natakot ako sa nilalang na may lakas loob na hamunin ang kapangyarihan ng anak ng Diyos. Dahil Zach, baka hindi mo ako paniwalaan. Pero siya yung unang anak ng Diyos. Doon na ako kinilabutan ng todo. Knowing na isang anak ng Diyos, much more an evil one, and nabubuhay pa rin hanggang ngayon. Parang mas gugustuhin kong maging bato na lang for the rest of my life. Pero di ko pwede iwanan si Boss Lee. Ilang taon siya mag-isa eh. Hindi ko kayo pinipilit maniwala. Ang naikwento ko ay sinabi lang ni Boss Lee. Kung ibibase nyo daw by level ang mga delikadong nilalang, level 2 lang ang mga engkanto at aswang. Sad to say daw, sa mga giant addicts, lahat ng giants nalunod noong panahon ni Noah, the day of the cleansing the world's population. As for Boss Lee, sabi niya sa akin, kwento ko na lang daw sa social media kesa sa personal. Dahil daw ako'y mukhang bata, hindi ako paniniwalaan bagkus ay pagtatawanan pa sa baryo namin. Tatry kong mag-post if magkwento pa sa akin si Boss Lee about sa past niya bilang isang nilalang na malapit sa Diyos. Kung gusto mong updated ka sa lahat ng bagong videos, click na ang subscribe button at notification bell. Maaari ka ring makatulong sa channel sa pagpunta sa Patreon page. Yung link nasa description kung saan pwede ka magpadala ng pera sa channel. Maski $1 or 50 pesos per month napakalaking tulong na po.